Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ethereum. Yan, ang isa po sa pinakamalaking usapan ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency ay ang pagbagsak ng presyo ni Ethereum or ETH. Kilala ito bilang pangalawang pinakamalaking cryptocurrency kasunod ni Bitcoin. Pero nitong mga nakarang buwan, tila hindi na ito kasing lakas tulad ng dati. Mula po noong January 2025 na nasa presyong $3,600, bumagsak na po ito sa $1,800. Isa pong malaking 47% na pagkalugi. Bumaba rin ang market dominance nito mula 17% patungong 7.9% at patuloy ang pagbaba ng kumpiyansa ng mga investors. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung ano ang dahilan ng pagbagsak ni Ethereum. May pag-asa pa ba itong bumangon o tuluyan na itong babagsak? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa katanungan kung bakit bumagsak ang presyo ni Ethereum. Ayan, marami pong dahilan kung bakit bumagsak ang presyo ni Ethereum. Ayon po sa isang Bloomberg report, isa ito sa pinakamahirap na panahon nito sa loob ng halos 2 dekada. Pero ano nga ba ang mga pangunahing dahilan? Una ay ang mas malakas na kompetisyon. Yan, habang nahihirapan po itong si Ethereum, ay lumalakas naman po ang ibang cryptocurrencies tulad po ni Solana at saka XRP ni Ripple. Yan, ang bilang po ng developers na nagtatrabaho kay Ethereum ay bumaba na po ng 17% noong taong 2024, habang kay Solana ay lumago ng 83% year on year. Si XRP naman ay dati ay may mas maliit na market cap kumpara kay Ethereum. Tumaas po siya ng 249% at umabot po sa $127 billion kung saan ay nalagpasan niya si Ethereum. Si Solana naman ay naging pangunahing platform para sa mga meme coins. Kaya mas maraming developer at saka investor ang lumilipat dito. Dahil dito ay unti-unting nawawala ang interes ng mga tao kay Ethereum at mas pinipili nilang mag-invest sa mas lumalakas na projects. Ayan, pangalawa ay ang leadership issues at kawalan po ng innovation. Ayan, ang isa pang malaking dahilan ng pagbagsak ni Ethereum ay ang liderato ni Ginoong Vitalik Buterin. Ayan, Vitalik Buterin. Siya po ang co-founder ng Ethereum. Ayon po sa crypto analyst na si Ginoong Ryan Watkins, si Ethereum ay hindi nakasabay sa bilis ng development ng iba po nitong katunggali or kakompetensya. Sa halip na makipag-ugnayan sa mga gobyerno at regulators para itulak ang adoption ng crypto, mas pinili po ng Ethereum na manatili sa decentralization. Samantala, ang iba pang blockchain networks ay mas agresibo sa pakikipag-ugnayan sa gobyerno at private sector, kaya mas lumalakas ang kanilang adoption. Dahil dito ay maraming investor ang nawala ng tiwala kay Ethereum bilang isang long-term investment. Pangatlo ay ang technical indicators at saka market sentiment. Sa kasalukuyang data, si Ethereum po ay patuloy na bumababa sa market. Yan, ang Ethereum po, ang presyo po ng Ethereum ngayon ay nasa $1,812. Yan, bagsak po siya ng 1.72% sa loob ng 24 oras. Ang kanyang 7-day drop naman ay 11.3%, kung saan ay nagpapakita ng patuloy na negatibong market sentiment. Sa technical analysis, ang kanyang stochastic RSI, isang price momentum indicator, ay bumaba po sa 14.6, isang sinyalis ng matinding pagbagsak. Dahil dito, posibleng bumagsak pa si Ethereum ng hanggang $1,761. Maliban na lang kung makakabalik ito sa $2,000 pataas na isang mahalagang resistance level para sa mga investors. Ayan. Ngayon is may pag-asa pa ba talagang makarecover itong si Ethereum?
Sa kabila ng pagbagsak ng presyo nito ay hindi naman ibig sabihin na tapos na itong si Ethereum. Marami pa rin itong fundamental strengths na maaaring maging susi sa pagbangon nito. Una ay ang kanyang Ethereum 2.0 at saka scalability solutions. Patuloy na ina-upgrade po ang Ethereum at ang kanyang network upang mas bumilis at mas bumaba ang transaction fees na maaari pong makahatak muli ng mga users. Pangalawa ay malaki pa rin ang tiwala ng ilang malalaking investors kay Ethereum at kapag bumalik ang kanilang suporta, maaaring tumaas po muli ang kanyang presyo. Pangatlo ay ang crypto market ay laging may boom and bust cycles. Maaring nasa bearish phase pa lang ang Ethereum pero maaring magbago ito sa hinaharap. Ngayon pa man ay kailangan talagang maabot ni Ethereum ang $2,000 na price level at manatili rito upang maibalik po ang tiwala ng mga investors. At ayan, kung ikaw ay isang crypto trader o investor ni Ethereum, meron po tayong ilang bagay na dapat po nating pag-isipan dito. Una ay kung naniniwala ka po sa future ni Ethereum, ang pagbaba po ng presyo nito ay isang oportunidad upang bumili sa mas murang halaga. Yan. Pangalawa ay dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo, maaring mahirapan po ang mga short-term traders na kumita dito kay Ethereum sa ngayon. At ang pangatlo, sa halip na ilagay po lahat ng ating puhunan kay Ethereum, maaring pag-aralan po muna natin ang iba pang mga promising projects tulad ni Solana, XRP o maging si Bitcoin. At ayan, ang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang pagbagsak ni Ethereum ay isang malaking wake-up call sa crypto industry. Hindi sapat na maging pangalawa sa Bitcoin kung hindi mo kayang makipagsabayan sa mga bago at mas mabilis na blockchain networks. Kung hindi agad kikilos itong si Ethereum upang mapabuti or mapaganda ang network nito at makahabol sa kompetisyon, maaaring magpatuloy po ang pagbaba ng presyo nito. Ngunit dahil sa matibay na fundamentals ng Ethereum, hindi pa rin dapat tuluyang isulat ito bilang isang failed project. Kaya para sa atin, mahalaga pong pag-aralan natin ang market trends, manatili po tayong updated at maging maingat sa pag-invest. Hindi dahil mura ang isang asset ngayon ay ibig sabihin sulit itong bilhin. Mahalaga po ang research at saka tamang diskarte upang hindi po tayo matalo sa pabago-bagong mundo ng cryptocurrency. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.